ligawan ng halos isang taon, ay sabihin na hanggang kaibigan lang ang kaya niyang ituring sa'yo. Ano ang iyong mararamdaman? Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So isang sulat na naman po ang aking gustong ibahagi sa inyo viewers. Painggan ninyo ang kabuang sulat na pinadala ng ating letter sender. Kasama na dito ang mga comment at suggestions na ibang group member. Pasok! Magandang umaga po sa lahat. Hindi ko sukat akalaing aabot ako sa puntong hihingi ako ng advice. Isa akong registered nurse and soon will go on board to US. 29 years old at binata. Nag-iisang anak lang din ako. Mayroon akong gustong-gustong babae na halos mag-iisang taon ko na rin nililigawan. Iba siya sa lahat. Ni minsan, kahit naghihirap siya, hindi siya humihingi sa akin ng kahit ano. Kahit pa todo offer ako sa kanya. Sobrang cold niya at talagang pakiramdam ko, kaibigan lang talaga ang turing niya sa akin. Pero hindi ko yun matanggap. Hindi niya man lang alam at kilala pa ako noon, pero high school pa lang kami, sobrang gustong-gusto ko na siya hanggang ngayon. Mahal ko na nga yata eh. Kaso, halos lahat ng suyo, ginawa ko na. Isa po siyang single mom. Pero hindi naging hadlang yon para mas mahalin ko siya. Hindi naman sa pagmamayabang, pero may itsura naman ako. Maputi at patangkad. May stable job at walang kahit anong sabit. Hindi po ako babaero. Nagkaroon man ako ng mga girlfriends, pero siya pa din talaga yung gusto ko. So lately, sinabihan na ako ng dad ko na mag-asawa na. Chinese po pala ang father ko at Filipina naman ang mommy ko. In-announce ko na sa buong family ko na siya yung pakakasalan ko without asking her permission. Vinisit na siya nila mami at ang sabi naman ni mami na ayos naman daw, napakagalang at talagang worthy maging asawa ko. Sabi ko po sa kanya na gusto ko sana magpakasal muna kami bago ako umalis at makapagpasettle ako doon, kukunin ko silang mag-ina. Kaso, bigla na lang siyang hindi nagparamdam at sinabi na lang niya sa akin na may iba na daw siyang gusto. Alam ko na napaka-worst ng insight niya pagdating sa pagpili ng taong gugustuhin niya. Ayoko magkamali na naman siya at masaktan. Tama bang ituloy ko na lang yung marriage proposal? Total, gusto naman ako ng family niya. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Huwag mong pilitin ang ayaw sa'yo o ang may ibang gusto. Makatuluyan mo man siya, pero maglolo ko yan. Ikaw lang ang kawawa. Saka ang bata mo pa naman. Huwag ka magmadali. Malay mo, nasa US ang nakatadhana para sa'yo. Don't be selfish. And huwag ipagpilitan ang sarili sa taong ayaw sa'yo. Dahil in the end, it will not work out at masasaktan lang kayo parehas. One-sided love is not worth to fight for. I think you have to wait for someone that is really meant for you. Don't rush things. Always remember that God always have perfect plan and timing. God bless. Give yourself a break. Minsan kasi, it's not love that we feel. It's our desire to get all that we wanted that drive us to focus only on a single goal or person that we didn't know it's not meant for us. Try to meet other people or go to places that you've never been. Enjoy life.
Maybe the right person is just waiting for you. Let her go. You're still young. There's a lot that is in store for you. Gusto ka ng family niya, pero siya, hindi ikaw ang gusto. May mahal siyang iba, kaya tanggapin mo na. Ganyan talaga ang buhay. Hindi lahat ng gusto natin, makukuha natin. Pursue your dream to work abroad, and you will never regret it. Madami ka pang makikilala na babae, at malay mo, sa abroad mo pala makikita ang forever mo. And remember, you deserve better. Mahirap ipagpilitan ang sarili sa ayaw sa'yo. Kaya move on ka na. Sabi nga nila, there are many fish in the ocean. Let her go. There is someone better that you deserve. Ask God for a good wife, and He will give you the best. God bless. As a nurse, working and living here in US for 8 years, your opportunities are endless here. May kasabihan nga tayo, if the shoes don't fit, don't force it. Mas madaming deserving, value and respect yourself. Di mo talaga mapipilit ang pusong iba ang nais. Palayain mo na siya, sender. Hindi din siya liligaya sa piling mo kung pipilitin mo siya. God bless. Kung talagang mahal mo, hayaan mo siya kung saan siya masaya. At kahit hindi mo matanggap na hindi kanya gusto, kailangan mong palayain yung tao dahil mas lalo lang kayo mahihirapan parehas pag pinilit mo yung gusto mo. Hindi porket nasa iyo na ang lahat ng katangian ng isang ideal man, pag hindi ka mahal, hindi ka mahal. Kung talagang tunay mo siyang minamahal, bibigyan mo siya ng kalayaang mamili ng taong nais niyang makasama sa buhay. Huwag kang paladesisyon. Malay mo, sa iyong pagpunta sa ibang bansa, ay doon mo matagpuan ang taong para sa iyo na sadyang nakalaan. Enjoy your life, you're still young. Obviously, di ikaw ang gusto niya. Wala sa iyo ang problema. Tanggapin mo na lang na hindi ayon sa iyo ang kapalaran. Ayoko magbigay ng false hope sa iyo na baka umasa ka pa din sa kanya. Move on ka na. Pwede mo naman siyang mahalin as a friend. Unawain mo din siya na maiba siyang gusto. Respect mo na lang yung decision niya. Respect her choice and accept her no. You don't get to decide for someone else at hindi rin ang pamilya niya ang makikisama sa iyo kung sakali. You mentioned na concerned ka dahil worse ang insight niya sa pagpili ng lalaki at ayaw mo masaktan siya. Pero kung ganun man ang mangyari, that's already the consequence of her decision. Kung ano ang tinanim, siya ang aanihin. I hope you get to move forward. You have already done your part by expressing your intention. So dapat wala na ring regrets. Her part is her response. I hope you get to meet someone who will reciprocate your feelings. God bless. Kung sino pa yung nagmamahal ng totoo, siya pa yung di pinipili. Pahalagahan mo ang sarili mo. Masarap ang buhay kahit single. Ako, isang single mom. Mas pinili ko yon kaysa magmahal ng taong di naman ako kayang mahalin. Inanakan lang ako, pero masaya pa rin ako kahit ganon. Self-love ka muna. Darating din yung tamang tao para sa'yo. Wait mo lang. I don't think na kailangan mo pa siyang pakasalan. Mahirap magmahal na ikaw lang ang may mahal. I mean, dapat parehas kayo na mahal nyo ang isa't isa. Sa kwento mo, cold siya sa'yo. Ibig sabihin lang nun, hindi ka niya mahal. Kaya magising ka na.
Ikaw din naman ang may sabi na may gusto na may itsura ka. Madami pa magkakagusto sa'yo. Hindi naman minamadali ang mga ganyang sitwasyon. May darating na tao na para sa'yo. Move on. Kahit pa-approve ang parents mo sa kanya, kaso siya, hindi kanya gusto. May ibang nakalaan para sa'yo. Hindi mo palang nakikilala yon. Go with your plans on going abroad. Baka doon mo makilala ang babaeng nakatakda para sa'yo. True love will come to you in God's most beautiful and perfect timing. Don't settle if you're the only one making effort to make the relationship work. Sabi nga, kung talagang mahal mo, pursue mo. Kasi baka kaya siya cool sa'yo, nag-iingat lang siya na mangyari ulit yung nangyari sa kanya dati. O kaya baka pinag-aaralan ka pa niyang mahalin kung totoo ba talaga yung mga pinaparamdam mo sa kanya. Sabi nga, huwag madaliin para walang pagsisisi sa huli. Samahan mo pa rin ang dasal. Yan ang pinaka-best na maipapayo ko sa iyo. I'm sorry, but I don't think it will be right to pursue her if it's obvious that she doesn't care about you. For me, marriage should be a sacred agreement between two persons who have mutual feelings for each other and who have a mutual understanding about getting into marriage. Don't force yourself into her. Go abroad and focus on your job. Maybe you can find somebody else there who could make you happier, or maybe if you will go away, this girl would miss you and will change the way she feels for you. Good luck and God bless. Hay, bihira na yung ganitong lalaki. Sayang lang at hindi nakikita na iba ang halaga mo. Pero mahirap naman din ipilit yung bagay na ikaw lang naman ang may gusto. Ni hindi mo siya binigyan ng choice, kumbaga. Kung hindi makuha sa santong dasalan, kukunin sa santong paspasan. Hindi mo naman matuturuan ng puso na magmahal. Baka maiba talaga siyang mahal. So dito na naman po nagtatapos ang ating isang episode ng Letter of the Day. Naway may napulot na naman kayong aral sa aking ibinahaging sulat. Kasama na dito ang mga comment at suggestions ng ibang group member para dito kay letter sender. So ang masasabi ko lamang dito kay letter sender, kung hindi talaga kayo para sa isa't isa, ay may nakalaan talaga ang Diyos para sa inyo. So kailangan mo lang maghintay kung sino man ang tamang babae na ibibigay sa iyo ni Lord. So, i-pursue mo muna yung iyong career, and I'm sure bata ka pa naman at marami ka pang makikilala na ibang babae. So, before I end this episode, I would like to thank each and everyone na nanonood, na patuloy na nanonood ng aking mga videos. Nawa ay patuloy ninyong suportahan ang aking channel. Maraming salamat. God bless po. Bye!